Kamusta mga kaibigan? Nandito naman tayo sa isang napakagandang pag-aaral ng salita ng Diyos. Sa programang ito ay aming sasagutin inyong mga katanungan kagaya na lamang ng ano ba ang sanktuaryo, kailan nagsimula ang paghuhukom. Lahat ng yan dito lang sa Mysteries of Prophecy. Ako si Kevin Pingol Ako naman po si Jessa Lupingon. at kami ang inyong mga tagapagsalita sa programang ito. Mag-review po tayo sa ating tinalakay sa ating huling episode. Ang ating pinag-aralan, $10,000 offer for a mysterious missing Bible text. Simulan natin. Question number 1. Question number 1, ilista. Ayon sa Biblia, ano ang katotohanan? Magbigay ng 2 sa 3 posibleng sagot. Question number 2, oo o hindi. Ay sa bagong tipan ng unang araw ng Sanlinggo, Sunday, ay banal at ipinangili ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Number 3, tama o mali, sa ating pag-aaral sa Biblia, tayo ay dapat susunod sa nakararami sapagkat makakasigurado tayo na ang ginagawa ng karamihan ay tama. Question number 4, tama o mali. Ang Sunday bilang isang banal na araw ay nagsimula pa sa sinaunang Babylonia sa kanilang pagsamba sa araw. Number 5, tama o mali, ang Sabat ay isang espesyal na araw para sa pagsamba natin sa Diyos. Isang panahon sa pagbubuklod, biyaya, pangingilin at pahinga. Ayan. Ma-perfect kaya ninyo ang ating quiz na nagsisilbi ng review sa ating last episode? Simulan natin. Question number 1. Ilista, ay sa Biblia, ano ang katotohanan? Magbigay ng 2 sa 3 posibleng sagot. Ano sagot ninyo? Jesus, ang salita or ang Biblia, at ang kautusan. Ayan, kahit saan dyan. Kung tama kayo, check ang question number 1. Ayon sa bagong tipan, ang unang araw ng Sanlinggo Sunday ay banal at ipinangili ni Jesus at ng kanyang maalagad. Ang sagot ay hindi. Question number 3. Tama o mali. Sa ating pag-aaral sa Biblia, tayo ay dapat susunod sa nakararami sapagkat makakasigurado tayo na ang ginagawa ng karamihan ay tama. Ang sagot ay mali. Huwag tayong Number 4. gagaya-gaya lang. Yes? Tama o mali, Sunday bilang isang banal na araw ay nagsimula pa sa Sinong Babylonia sa kanilang pagsamba sa araw. Ang sagot ay tama. Question number 5, tama o mali. Ang Sabat ay isang espesyal na araw para sa pagsamba natin sa Diyos. Isang panahon na pagbubuklod, biyaya, pangingilin at pahinga. Ang sagot ay tama. Ang Sabat ay araw ng ating Panginoon. Kung hindi nyo po nakita ang ating last episode, makikita nyo po yan sa ating website. Puntahan nyo lang po ang website natin, www.amazingfactsphilippines.org. Nandyan din po ang iba pang episode ng programang ito. Pwede nyo rin i-download sa website ang ating libreng mga handout. Sa episode na ito, ating handout, God Drew the Plans. Kapag sinasagutin nyo rin po ang Amazing Facts Bible School lessons sa likod po ng ating mga handout, ay makakanag kayo ng diploma kapag nasagutan nyo lahat ng mga questionnaire sa bawat handout. Ang ating tatalakayin sa susunod na episode, The Mysteries of the Mummies. at sa ating pang-12 episode, The Devil's Door, Knock Knock. Binuksan mo na ba ang pintuan ng Diablo? At ang pinakainit na topiko or paksa sa Biblia ay Hell, Revelations, Lake of Fire, and Brimstone. Painit ng painit ang ating tinatalakay sa ating mga episode. Kaya palagi nyo kaming samahan, pati na sa susunod pa ng mga programa ng episode susunod pa ng mga episode ng programang ito. Ang ating pag-aaralan sa episode na ito, The Bible's Longest, Most Amazing Prophecy. Ang pinakamahaba na propesiya sa aklat ng Diyos, sa Biblia. Naranasan niyo na po ba na maipatawag sa isang hukuman? Well, may masama ba kapag tayo naipatawag sa isang hukuman? Wala namang problema kapag tayo ay saksi lang kung tayo pinapatawag. Alam niyo po, darating ang araw na bawat isa sa atin ay dapat tumayo sa harapan ng hukuman ng Diyos. Mababasa po natin yan sa 2 Korinto, Kapitulo 5, versikulo 10. Sapagkat tayong lahat, ilan po? Lahat, ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan. Ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. Dapat pala tayong tumayo sa harapan ng hukuman ni Jesus. Ayon nga sa Romans 14, verse 12, ano ba mangyayari dyan? Kaya't nga ang bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos sa kaniyang sarili. Tayong lahat ay tatayo sa hukuman ng Diyos. At ayon sa unang Pedro 4, versikulo 17, sapagkat dumating na
ang panahon ng pagsimula ng paghukom sa bahay ng Diyos at kung mauna sa atin, ano kaya ang wakas ng mga hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng Diyos? Sabi ni Pedro, dumating na. Darating ang araw na tayo ay tatawagin sa hukuman ng ating Panginoong Hesukristo at tayo ay tatayo doon. Ang tanong, kapag pinatawag ang ating pangalan sa hukuman ng Panginoon, tayo kaya ay maabsuelto sa ating kaso? Titingnan po ang ating buhay doon sa hukuman ng langit. Ayon sa Revelation 22 verse 11, ang liko ay magpakaliko pa, at ang marumi ay magpakarumi pa, at ang matuwid ay magpakatuwid pa, at ang banal ay magpakabanal pa. Pagkatapos ng paghuhukom na gagawin ng Panginoong Hesus, pagkatapos na may patawag na at magbigay sulit na lahat ng mga tao sa kasaysayan ng mundong ito, ay ipapataw na ni Jesus ang kanyang hukom. At itong desisyon na ito ay hindi na pwedeng bawiin pa man. Kaya ang sabi nga dyan, kung tayo ay masumpungan na liko, tayo ay magpapatuloy sa pagkamarumi. Pero kung tayo naman ay masumpungan na tuwid, tayo ay magpapatuloy sa pagkamatuwid. At ayon sa Revelation 22 verse 12, narito, ako'y madaling pumaparito at ang aking gantimpala ay nasa akin upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. Dito sa talatang ito, mapapansin natin na pagkatapos ng paghukom ay sabi ng Biblia, madaling pumaparito si Jesus. At ano ang dala ni Jesus sa kanyang muling pagparito? Sabi ng talata, dala niya na ang gantimpala para sa bawat isa. Ibig sabihin, pagdating ni Jesus, dala niya na ang gantimpala. Para makapagdala si Jesus ng gantimpala para sa bawat tao, dapat meron munang paghuhukom para malaman kung ano ang nararapat para sa bawat isa. Kasi merong iba na inaakala nila na pagdating ni Jesucristo, saka pa lang niya gagawin ng paghuhukom. Pero salungat po dyan na sinasabi ng Biblia, sa pagdating ni Jesus, dala niya na ang gantimpala. Alam niya na kung sinong bibigyan ng buhay, alam niya na kung sino ang makakatanggap ng kamatayan. At magagawa lamang yan kapag nangyari muna ang paghukom bago bumalik si Jesus. Meron pong sinabi ang mensahe sa Revelations 14 verses 6 to 7. Ito po ang mensahe ng tatlong anghel. At sabi po dito ng unang anghel, Revelations 14 verse 6, at nakita ko ang ibang anghel na lumilipad sa gitna ng langit na may mabuting balita na walang hanggan upang ibalita. Ano kaya ang kanyang sabi? Sa mga nananahan sa lupa sa bawat bansa at angkan at wika at bayan. Verse 7, at sinasabi niya ng malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay kalulatian sa Kanya sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol. Dumating ang panahon ng paghatol ng Panginoon at sabi sa verse 7, magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng mga bukal ng tubig. Sabi sa talata, dumating ang araw ng paghuhukom. Ngayon ang tanong, Brother Kevin, kailan nagsimula ang paghatol at saan kaya ito nagaganap? Titingnan po natin ang kasagutan mula sa Biblia mismo at babasahin natin Daniel chapter 7 verse 9 and 10. Sabi diyan, aking minasdan hanggang sa ang mga luklukan ay nangaglagay at isa sa matanda sa mga araw ay nakaupo. Ang kanyang suot maputing parang niebe at ang buhok ng kanyang ulo ay parang taganas na lana. Ang kanyang luklukan ay mga liyab na apoy at ang mga gulong niyaon ay nagniningas na apoy. Verse 10, isang mabangis na sigalbo ay lumabas at nagmula sa harap niya. Mga libo-libo ang naglingkod sa kanya at makasampung libo na 10,000 ang nagsitayo sa harap niya. Ang kahatulan ay nalagda at ang mga aklat ay nangabuksan. Dito natin makikita na nagkaroon po ng paghahatol na nagaganap dito ayon sa ating binasa. Ecclesiastes 12 verse 14, sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa katulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito ay masama. Ngunit sa paghukom na ito, natitingnan at lilitisin ng lahat ng ginawa at sinalita ng tao. Meron actually tayong kasama, Brother Kevin. Yes. Sir Jasulu,
ating binasa kanina doon sa Book of Daniel na doon sa paghukom ay may bubuksan ng mga aklat. Yes. At ayon sa Ecclesiastes 12:14, ano bang laman ng mga aklat na yon? Sabi diyan, bawat gawa, ito man ay lantaran o sikreto. Nakasulat po lahat ng yan sa mga aklat sa langit. At sa pagdating ng paghukom, ng tatawagin natin pangalan ay bubuksan ang talambuhay ng bawat isa. Pero hindi po tayo dapat matakot sapagkat meron tayong kasama sa gitna ng paghukom. At yan po ay walang iba, binasa natin kanina at patuloy nating babasahin sa Daniel 7 verse 13, sabi diyan, ako'y nakakita sa pangitain sa gabi at narito lumabas na kasama ng mga alapaap sa langit ang isang gaya ng anak ng tao. At siya'y naparoon sa matanda sa maaraw at inilapit nila siya sa harap niya. Dito natin makikita na kasama natin si Jesus sa paghuhukom. Si Jesus actually ang ating abogado, 1 John chapter 2 verse 1. Siya rin ang ating hukom, John chapter 5 verse 22 and 27. At hindi lang yan, siya din ang ating kaibigan. At higit sa lahat, siya ang ating tagapagligtas. Kaya kung titingnan natin mabuti ito, Sir Jessel, sa tingin mo ba, matatalo pa tayo sa kasong ito? Hindi tayo matatalo sapagkat ang ating abogado ay siya ring ating kaibigan at ating tagapagligtas. Kaya hindi po tayo dapat At lalo na matakot. Hindi lang basta abogado natin si Jesus, hindi talaga tayo matatalo dahil siya rin ang ating hukom. Well, of course, yung God the Father, siya yung ating presiding judge, pero yung ating acting judge talaga ay si Jesus Christ. Mababasa po natin yan sa John chapter 5 verse 22 and 27. Kaya hindi tayo dapat matakot sa paghukom At sa wala langit. tayong dapat ikatakot kapag ibinigay natin ang ating buhay kay Jesus. At saan nga ba nagaganap ito? Yan ay walang iba sa langit. At sino ba ang mga saksi? Walang iba ang mga anghel. Well, paano nga natin nalaman na sa langit nagaganap ang paghukom? Kasi nandoon yung trono ng Diyos. Kaya alam natin na nasa langit ang paghuhukom nagaganap. Ngayon, ang tanong, kailan ba? Now, Daniel chapter 8 verse 14, sabi dyan sa English, and unto 2,300 days, then shall the sanctuary be cleansed. Yan ang sabi sa English. Now, ngayon, paano natin malalaman or ano bang kinalaman nung paglilili sa sanctuaryo sa paghuhukom? Well, upang malaman natin yan, kailangan magkaroon tayo ng overview patungkol sa sanctuaryo. Para sagutin yan, magkaroon tayo ng overview sa sanctuaryo. And actually, meron pong dalawang klase ng sanctuaryo. Yung sanctuaryo dito sa lupa at ang sanctuaryo na nandoon sa langit. Mababasa natin yan sa Hebrews chapter 8 and chapter 9. Ngayon, sa Exodus 25 verse 8, mababasa natin na sila ay binigyan ng utos ng Panginoon, si Moses, specifically, na gumawa ng sanctuaryo. At mababasa natin sa Exodus 25 verse 9 and 14 na ito ay ayon sa kung ano yung pinakita na pattern ng Panginoon kay Moses. At ang pattern na pinakita ng Panginoon ay yung sanctuary doon sa langit. At ang sanctuary dito sa lupa ay magiging replika ng sanctuary na nandoon sa langit. So actually, makikita natin ang sanctuaryo at ang maserbisyo nito ay mga paaninaw sa plano ng kaligtasan ng Panginoon para sa lahat ng mga tao. At ang sanctuaryo ay paaninaw kung paano ba nilulutas ng Panginoon ang kanyang problema sa kasalanan. Ulit po, ang sanctuaryo at ang maserbisyo nito ay mga paaninaw sa plano ng kaligtasan. Lahat ng mga simbolo na tumutukoy, ang lahat ng mga simbolo, ito ay actually yung mga serbisyo dito, yung mga simbolo, at ang mga simbolo ito ay tumutukoy kay Jesus na siyang sakripisyo at siya din ang kanyang ministeryo para sa kaligtasan natin. Sa pamamagitan ng sanctuaryo, mas maintindihan natin kung paano tayo niligtas ng Panginoon. At mas maintindihan natin yung proseso ng kaligtasan. Kaya nga, tingnan natin ang sanctuaryo. Yan yung overview ng ating sanctuaryo. May kita po natin actually yung premises ng sanctuaryo. Nakapalibot po dyan yung tawag nito, yung mga tents ng Israel. Of course, no, habang sila pa ay naglalakbay pa, tent yung structure ng sanctuary. Yes. At actually, lahat ng mga kagamitan dyan ay may kahulugan. Pansinin niyo rin po na merong at least 3 bahagi yung sanctuaryo. Merong courtyard or outer court. At nandyan yung altar of sacrifice, nandyan yung labor. At meron din siyang dakong banal.
At nandyan yung tatlong kasangkapan na yan. Table of showbread, altar of incense, and 7-branch golden candlestick. At meron tayong makikita na itong structure mismo ng sanctuaryo ay nahati sa dalawa dahil nga merong isang napakakapal na kortina. At sa likod ng kortina, nandyan yung dakong kabanal-banalan. Yan yung dakong kabanal-banalan at sa loob ng dakong kabanal-banalan ay ang kaban ng tipan. Meron po kaming video presentation. Ayan po kapag tayo papasok sa sanctuaryo. Ito yung ating makikita sa loob. Ayan yung mga kasangkapan sa loob ng sanctuaryo. At yan po yung sinasabi ko na makapal na kortina. Okay. Ngayon, mapapansin po natin na para makapasok tayo dyan sa bahaging yan ng sanctuaryo, sa outer court, meron lamang pong iisang daanan. At yung daanan na yan ay sumisimbolo din yan kay Jesus. Kasi nga, si Jesus siya lang ang ating daan. Sabi niya, I am the way, the truth, and the life. Maliban kay Jesus ay hindi tayo makakapunta sa Ama. At kung ating titingnan, kung paano nila nilagay ang sanctuaryo, yung daanan na yan po actually ay nakaharap sa silangan. Kasi ang gusto ng Diyos, kung papasok ang mga tao sa sanctuaryo, sila ay nakatalikod sa araw. Yes. Kasi ang mga tao noong unang panahon, sinasamba nila ang araw, pero ang Diyos ayaw ng Diyos na sambahin natin ang nilikha lang. Kaya ang ginawa niya, kung papasok sa sanctuaryo, nakatalikod sa araw. Kaya nakaharap yan sa east. Kapag papasok tayo sa sanctuaryo, ang unang-unang kasangkapan na ating makikita ay ang altar of sacrifice o damba ng suop. Diyan nilalagay yung handog. Ibig sabihin, noong kasi unang panahon, kapag ang isang tao nagkakasala, magdadala siya ng tupa at papatay niya yung tupa at yung dugo at yung tupa ay ilalagay dyan sa altar. Sumisimbolo po yan kay Jesus. Kasi nga si Jesus ang siyang naging kordero ng Diyos para sa ating lahat. Ang susunod naman na kasangkapan natin makikita ay ang laver. Diyan po naghuhugas ng kanilang mga kamay, yung mga gumaganap doon sa serbisyo ng sanctuaryo. At yan ay sumisimbolo din kay Jesus dahil ang dugo sa pamamagitan ng dugo ni Jesus ay nahugasan ng ating kasalanan. Kung tayo po ay nasa loob ng courtyard at harap tayo doon sa sanctuaryo, sa loob ng sanctuaryo, kung papasok po tayo, ay makakapasok tayo sa holy place o sa dakong banal. At sa loob ng dakong banal, sa ating harapan, unahin ko yung sa kanan. Sa ating right side, makikita natin ang table of showbread. Yan po yung tinapay, yan po yung kinakain ng mga nagsisilbihan sa Panginoon sa sanctuaryo. Sumisimbolo din po yan kay Jesus. Kasi dahil sabi ni Jesus, I am the bread of life. At kung tayo naman ay titingin sa ating kaliwa, makikita natin ang 7 golden candlesticks. At yan ay sumisimbolo pa rin kay Jesus. Kasi yan, yung kandileryo na yan ang nagbibigay liwanag sa sanctuaryo. At sabi ng Biblia sa Juan, si Jesus ang liwanag ng buong mundo. At sa ating harapan naman, kapag tayo nasa loob ng dakong kabanal-banalan, dakong banal, should I say, makikita natin ang damba ng suuban. Diyan nilalagay yung mga insenso. Altar of incense. Yes, or altar of incense. At yan ay nagsisilbing pabango at umaakyat ang usok niyan papunta sa langit. Yan din ay sumisimbolo kay Jesus dahil si Jesucristo ang siyang naging pabango galing dito sa lupa papunta doon sa harapan ng Ama. At yan nga sa likod na nandyan yung kortina. Pero kung hawiin natin yung kortina at papasok tayo sa loob ng dakong kabanal-banalan, makikita natin ang kaban ng tipan. Yan po ang artist description ng kaban ng tipan. Mapapansin natin na yan ay isang kaban na may takip na purong ginto at pati ang kaban mismo ay purong ginto. Sa ibabaw ng kaban, mapapansin natin na merong mga mga gininto ang mga anghel, dalawa, at sa gitna ng dalawang anghel na yan ay nandyan yung liwanag o tinatawag na Shekinah glory. Yan ay ang liwanag ng Panginoon. At yan mismo, yung takip na yan, ang buong bahagi na yan, yan ay tinatawag na luklukan ng awa. Kung bubuksan natin ang kaban ng tipan, makikita natin sa loob. Anong nasa loob ng kaban ng tipan?
Ayon po sa Hebreo, sa loob ng kabanang tipan makikita natin nandyan po ang 10 utos. Yun po yung kinuha ni Moises doon sa Sinai, sinulat ng daliri ng Diyos of course, doon sa tapi-tapi na bato. At yan, sa loob ng kaban yan, nandyan din yung tungkod ni Aaron na namulaklak at nandyan din yung golden pot of manna. Lahat ng yan, kung ating aaraling mabuti, ay tumutukoy kay Jesus. Ngayon naman, pagtutuunan natin ng pansin yung mga pangangasiwa sa sanktuaryo. Dahil may 2 uri po ng pangangasiwa sa sanktuaryo. Meron tayong pang-araw-araw na pangangasiwa at merong sangtaunan lang o isang beses lang sa isang taon ginagawa. Ano mang ginagawa sa pang-araw-araw na pangangasiwa, Sir Jasalo? Bago yan, Brother Kevin, actually, yung 2 pangangasiwa na ito na nangyayari dito sa sanktuaryo, dito sa lupa, actually, yan ay sumisimbolo din sa 2 bahagi ng pangangasiwa ni Jesus doon sa langit, sa sanktuaryo sa langit. Kasi tandaan natin, yung sanktuaryo dito sa lupa ay replika lamang ng sanktuaryo sa langit. Kaya nga, binanggit ni Sister Jesalo na kung anong nagaganap dito sa sanktuaryo sa lupa, yan ay hango lamang sa nagaganap doon sa sanktuaryo sa langit. Yan. Nung sinaunang panahon, kapag ang tao ay nagkasala po, kailangan lang magdala ng tupa or ng isang handog para sa kapatawaran ng kanilang kasalanan. Kailangan walang mancha, Yes, walang perfecto. sakit. Perfecto. Yung tupa. Bakit? At pagkatapos, kasi yan ay sumisimbolo sa perfectong buhay ni Jesus. Yes. At nung unang panahon po, kapag ang tao ay nagkasala, kukuha siya ng tupa at kanya ipapatong ang kanyang kamay doon sa ulo ng tupa, pasimbolo sa gisag po na inililipat niya ang kanyang mga kasalanan doon sa perfectong kordero. Pagkatapos, papatayin niya ang tupa na yan at yung dugo ng tupa ay ilalagay po sa isang basin, palanggana. Pagkatapos, ang tupa na yan ay ilalagay doon sa altar of burnt sacrifice at ibubuhos din ang ilan sa mga dugo ng tupa doon at ito'y susunugin. At yan po ay pasimbolo na si Jesus ay namatay para tubusin tayo sa ating pagkakasala. So, halos lahat po ng dugo ng tupa ay binubuhos doon sa altar na yan. Pero ngayon, merong konti na natitira doon merong sa konti na natitira. Palanggana at yun ay ipapasok doon sa sanktuaryo. Pag-usapan Tatalakayin natin yan po mamaya. natin yan. Ngayon, sabi nga sa 1 John chapter 3 verse 4, ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. At maliban na lang, sabi sa Hebrews 9 verse 22, maliban na sa pagkabus ng dugo ay walang kapatawaran. Kaya nga itong simbolo ng pag-aalay ng tupa. Ngayon, yung konting dugo po na nasa loob ng palanggana ay dadalhin doon sa loob ng sanktuaryo, doon po sa holy place. At iwiwisik ng pari sa tabing or sa tilon or yung sa kortina ang dugo na ito. At alam nyo ba na sa likod ng kortina na yan, nandoon po sa dakong kabanal-banal, pinakabanal, ang Ark of Covenant. Nandoon po at sa loob ng Ark of Covenant, nandoon ang 10 mga kautusan ni Jesus. So dito natin makikita na meron pong pang-araw-araw na serbisyo. Pero meron nakatala na merong talaan ng mga napatawad na ng mga kasalanan ng mga tao. At yan ay sa pamamagitan ng dun sa mga dugo na iwinisik doon sa tilon or sa kortina sa loob ng sanktuaryo. Ipapaliwanag ko po ng mas malinaw. Tingnan niyo po ito, kaibigan, kapag ang tao ay nagkasala, dadala siya ng tupa. Pagkatapos, sabi nga sinabi ni Sir Jessel, ipapatong niya yung kanyang kamay. Ano nga yun? Pasimbolo na ang kasalanan ay inilipat. Pagkatapos ilipat yung kasalanan, nasaan na yung kasalanan? Nasa tupa na. Pero, anong gagawin? Abutan siya ng kutsilyo at gigilitan niya yung liig ng tupa. At yung dugo ay nandoon na sa palanggana. Ngayon, nasaan na ang kasalanan? Nandoon sa tupa. Pagkatapos, nandoon na sa kanyang dugo. At yung dugo ngayon, di ba, karamihan sa dugo ibubuhos doon sa altar. At yung ibang bahagi ng dugo ay iwiwisik doon sa kortina. Kaya ang tanong ngayon, nasaan na yung kasalanan? Nasa loob na ng sanktuaryo. Ayan, napakarami nating natututunan. Pero nangangalahati pa lang tayo. Marami pa tayong pag-aaralan. Dito muna tayo, babalik tayo pagkatapos ng Patalastas.
nagbabalik tayo sa Mysteries of Prophecy, ang ating pinapag-aralan, the Bible's longest, most amazing prophecy. Tayo po ay nagtatalakay patungkol sa sanktuaryo. Dahil sa pamamagitan po ng pag-aaral sa sanktuaryo ay maintindihan natin kung ano ba ang araw ng paghukom at kailan ito nagsimula. Balikan po natin, dugtungan natin yung ating pinag-aralan bago tayo nag-break. Ang sanktuaryo po ay at ang mga serbisyo nito ay mga paaninaw sa plano ng kaligtasan. Kung ating maintindihan ang sanktuaryo dito sa lupa, ay maintindihan natin kung paano ba tayo niligtas ng Panginoon. Ngayon, tingnan po natin ito. Atin pong makikita na ang sanktuaryo ay may at least 2 leksyon para sa atin. Number 1, na ang kamatayan ay dala ng kasalanan. Dahil kung walang kasalanan, walang kamatayan. Sa kapanahunan po ng Israel noon, kapag may nagkakasala, sila ay kukuha ng tupa at papatayin yung tupa. Hindi dapat mangyari yun. Si Jesucristo po, siya po ang naging kordero ng Diyos. Sabi sa Romans 6 verse 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob ng walang bayan ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ang kasalanan ang nagdala ng kamatayan sa mundong ito. Pangalawang leksyon na makukuha natin sa sanktuaryo, walang makasalanan na kailangang mamatay sapagkat may pamalit na ibinigay. Sino yung pamalit? Alam natin na ang pamalit ay si Jesus. Sabi sa John 1:29, muli, narito ang kordero ng Diyos. Ang sanktuaryo ay may pang-araw-araw na serbisyo o pangangasiwa. At sa araw-araw na pangasiwa ay napupuno ng dugo ang kortina na naghihiwalay sa dakong banal at sa dakong kabanal-banalan. Kaya nga, ibig sabihin, mangangamoy yan. Mapupuno ng dugo. Kaya kinakailangan ang paglilinis ng sanktuaryo. Ano ba yung paglilinis ng sanktuaryo? Ano bang lilinisin? Isang beses sa isang taon, lilinisin ang sanktuaryo. At sa paglilinis ng sanktuaryo, ito ay nakaukol sa dakong kabanal-banalan. Ano ba yung lilinisin? Well, ang lilinisin ay ang tala ng mga kasalanan. Dahil sabi ko nga kanina, pasimbolo na nalipat yung kasalanan. Galing sa makasalanan, ang kasalanan ay napunta sa tupa. At pagkatapos, ginilitan yung liig ng tupa. At yung dugo niya ngayon ay iwinisik doon sa loob ng dakong banal, sa kortina. At yan ngayon yung nagsisilbing tala ng kasalanan. Yan ay dapat linisin. At ginaganap ang serbisyo na yan isang beses sa isang taon. Ang araw ng paglilinis. Isang beses sa isang taon, ang kataas-taasang saserdote o yung high priest, siya ay sisiguraduhin niya na malinis muna siya, walang natirang kasalanan sa kanyang buhay, at bago niya gagampanan itong sangtaunang serbisyo, siya ay dadala siya ng dugo at iwiwisik niya, papasok siya doon sa dakong kabanal-banalan at iwiwisik niya ang dugo doon sa luklukan ng awa. Bakit sa luklukan ng awa? Ano bang nasa ilalim ng, ano bang nasa loob ng kamanang tipan? Yun ay ang walang iba kundi ang 10 utos. Ang 10 utos na nilapastangan na siyang dahilan kung bakit kailangan ng kamatayan. Ating maintindihan na itong sangtaunang pangasiwa na ito ay tinatawag na paglilinis sa sanktuaryo na siya ring Araw ng pagtubos at siya ring araw ng paghuhukom. At nung unang panahon, bago pa lang araw ng paghuhukom, bago pa lang matatapos ang araw ng paghuhukom, 10 days before that, sila ay magpapatugtog yung mga pari, ay magpapatugtog ng mga silver, ng mga trumpets, Yes. upang malaman ng lahat ng mga taga-Israel na malapit ng ang araw ng paghukom. araw ng paghuhukom. At sa paglubog ng araw, bago pa man ang araw ng paghukom, paglubog na araw sa araw ng paghukom ay yung mga tao ay yung kanilang kinabukasan ay sigurado niya. At pagkatapos yung mga tao na hindi sila nakahingi ng kapatawaran sa kanilang kasalanan ay sila po ay hindi maliligtas at sila po ay mahihiwalay sa kampo ng Israel. Yes.
patutulungin yung trompeta. Pag tunog ng trompeta, pag narinig nila yun, ibig sabihin 10 days na lang ang natitira. At supposedly within those 10 days, sabihin na nila lahat yung kanilang mga kasalanan ay dapat na ilipat na doon sa tupa. At dapat nasa loob na ng sanktuaryo lahat ng record ng kanilang o yung talaan ng kanilang mga kasalanan. Dahil kapag sumapit na yung araw ng paghukom at may kasalanan pa na natitira sa kanilang puso, sa kanilang buhay, sa kanilang isipan, sila ay ihihiwalay sa kampo ng Israel. At wala na silang kabahagi sa kanila. At ang araw ng pagtubos na yan, tinatawag din yung araw ng pagtubos at sa Hebrew calendar, yan ay tinatawag na Yom Kippur. At yung araw na yan ay araw din sumusimbolo sa araw ng paghuhukom. Hinuhukuman ang buong bayan ng Diyos. Bayan ng Diyos. Yes, makikita natin dito sa sangtaunang serbisyo na nililinis yung talaan ng mga kasalanan. Ngayon ang tanong, meron bang nakatala na mga kasalanan? Nakatala bang ating mga napatawad na kasalanan doon sa langit? Kasi nga, ang sanktuaryo sa lupa ay, tawag nito, sample lamang ng sanktuaryo sa langit. Kaya kung merong record yung mga kasalanan ng tao dito sa sanktuaryo sa lupa, meron din kaya sa langit? Sabi sa Daniel chapter 7 verse 10, ang katulan ay nalagda at ang mga aklat ay nangabuksan. Meron pong talaan at yan ay mabubuksan sa araw ng paghuhukom. Ano bang nakasulat doon? Ecclesiastes 12 verse 14, sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa katulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Kung gusto nyo ng karagdagang pag-aaral patungkol sa sanktuaryo, basahin nyo na lang ang Leviticus chapter 16. Kulang po kasi ang ating episode na ito kung ating pambabasahin lahat ng detalye. Pero nandyan po sa Leviticus chapter 16. Bigyan ko po kayo ng summary kung ano bang nangyayari sa araw ng paghukom or sa Day of Atonement o sa araw ng pagtubos. Pareho lang po ibig sabihin yan. Sa araw ng pagtutubos, isang beses sa isang taon, ginaganap, ang pangulong saserdote o yung high priest, siya ay kumukuha ng 2 kambing. Ang isang kambing ay para sa Panginoon at isang kambing, yun yung kambing na pakakawalan o scapegoat. Ang gagawin niya, yung kambing na para sa Panginoon, yun ay papatayin at yung dugo noon ay iwiwisik doon sa luklukan ng awa. Kasi nga, nasa ilalim ng luklukan ng awa, nasa loob ng kaban ng tipan, yung 10 utos, yun yung nilapastangan. At pagkatapos niyan, ay pasimbol niyang ipapatong ang kanyang kamay doon sa kambing na pakakawalan. At yun ay pasimbolo na nililipat niya lahat ng tala ng kasalanan ng buong bayan ng Israel. Nililipat niya doon sa kambing at yung kambing ay pakakawalan doon sa ilang. At yan po ang mangyayari sa kasalanan. Yan po ay nagaganap sa araw ng pagtubos, sa araw ng paghukom, sa araw din ng paglilinis ng sanktuaryo. Summarize ko ulit. Ang kasalanan galing sa tao na nagkasala, inilipat sa kapalit, at galing sa kapalit, ang dugo ay nandoon na sa sanktuaryo, kaya kasalanan ngayon na nasa loob ng sanktuaryo. Dinadala doon. At yung kasalanan sa sanktuaryo ay inilipat, pinapatong doon sa kambing na pakawalan. At yung kambing na yan, alam po natin na siya ang magiging responsable sa lahat ng kasalanan ng bayan. Siya ang naging responsable sa lahat ng kasalanan ng bayan ng Israel. Alam po natin na yung kambing na para sa Panginoon, yun ay sumisimbolo kay Jesus. At yan namang kambing na papakawalan sa ilang, yan ay sumisimbolo kay Satanas. Napakagandang pag-aaral po. Yan po ang overview patungkol po sa sanktuaryo. Napakarami nating natutunan kahit patungkol pa lang sa sanktuaryo. At ngayon na alam na natin yan, babalik na tayo sa pinakatema ng ating pag-aaral. Ating natuklasan na ang paglilinis sa sanktuaryo ay katumbas pala ng araw ng paghukom. Dahil sa araw na lilinisin ng sanktuaryo, doon din hinuhukuman ang buong bayan ng Israel. At ganun din po sa bayan ng Panginoon sa kabuuan. Ayon sa Daniel chapter 8 verse 14,
At sinabi niya sa akin, hanggang sa 2,300 na hapon at umaga, kung magkagayoy malilinis ang sanktuaryo. Malilinis ang sanktuaryo. Diyan din, alam na natin na yan din ang magsisimula ang paghuhukom. Kaya ang tanong ngayon, kailan magsimula ang paghukom? At anong sanktuaryo ang lilinisin? Na tinutukoy na lilinisin dyan. Nais ni Daniel malaman kung ano ang sagot sa mga katanungang iyan. Daniel 8 verse 16 and 17. Sabi po dito, at narinig ko ang tinig ng isang tao sa pagitan ng mga pangpang ng ulay na tumatawag at nagsasabi, Gabriel, ipaanina mo sa taong ito ang pangitain. At sa gayoy lumapit siya sa kinatatayuan ko at nang siya'y lumapit, ako'y natakot at napasubasob. Ngunit sinabi niya sa akin, palastasin mo, o anak ng tao, sapagkat ang pangitain ay ukol sa panahon ng kawakasan. Ukol sa ano daw po? Panahon ng kawakasan. Napakaliwanag. Ang panahon ay ukol sa panahon ng katapusan. So that's fact number 1 para maintindihan natin kung ano itong sinasabi dito. Ito ay hanggang sa panahon, ukol sa panahon ng katapusan. Alam po natin na sa panahon ng, sa taong AD 70, ay nawasak na ang Jerusalem. Nawasak na ang templo doon sa Jerusalem. Tanong po natin, may dalawang templo, mayroong sanktuaryo sa langit, or should I say dalawang sanktuaryo, may sanktuaryo sa langit, mayroon din sanktuaryo dito sa lupa. Ang sanktuaryo dito sa lupa ay nawasak matagal ng panahon, nung 70 AD pa lang. Kaya ang tanong, anong sanktuaryo ba ang tinutukoy sa Daniel chapter 8? Alam natin na hindi po yun ang sanktuaryo dito sa lupa. Dahil sabi doon, ito ay nauukol sa panahon ng katapusan. Sa panahon ng katapusan, nandyan pa ba ang sanktuaryo sa lupa? Wala na. Alam natin na ang sanktuaryong tinutukoy dito ay ang sanktuaryong nasa langit. Kaya, na fact number 2, ito ay naaakma sa sanktuaryong nasa langit. Kasi nga, ang tinutukoy dito ay sa panahon ng katapusan. Ngayon, Daniel 8 verse 14. At sinabi niya sa akin, hanggang sa 2,300 na hapon at umaga, kung magkagayoy malilinis ang sanktuaryo. Anong sanktuaryo nga yan? Ang sanktuaryo sa langit. Yan ang lilinisin. Ito po ay panahon na nauukol sa sagisag. Yung 1,203 mga hapon at umaga. 2,300 days. Kung literal yan na panahon, aabot ba yan sa panahon ng katapusan? Hindi. Hindi. Kaya alam po natin na hindi po yan literal, yan po ay pasimbolo lamang. Kasi nga, 2,300 days, hindi ba sabi, ayon sa ating napag-aralan sa Biblia, sa mga hula sa Biblia, sa propesya ng Biblia, ang isang araw ay katumbas ng isang literal na taon? Yes. At yung prinsipyo na yan, ang atin ding gagamitin para maintindihan natin kung ano ba itong 2,300 days. Dahil ang yan ay literal na mga taon. 2,300 mga araw, hindi lang sa araw yan, yan ay 2,300 mga taon. Kaya nga, kapag intindihan natin mabubuti yan, natural, yan ay aabot talaga sa panahon ng kawakasan. Sa puntong ito ay talagang naguguluhan na si Daniel. Ano ba talagang ibig sabihin nitong pangitain na binigay ng Diyos sa kanya? Nais malaman ni Daniel kung ano ba itong 2,300 mga araw na iyan o mga taon. Daniel 8 verse 7. Tingnan yung anong naranasan ni Daniel. At ako si Daniel ay nanglupaypay at nagkasakit na ilang araw. Nang magkagayon ako'y nagbangon at ginawa ko ang mga gawain ng hari at ako'y natigilan sa pangitain ngunit walang nakakaunawa. Tingnan nyo. Kahit si Daniel ay natigilan. Sabi pa nga siya ay nagkasakit. Siguro habang kayo ay nanonood mga kaibigan, iniisip nyo parang komplikadong pag-aaral itong aming tinatalakay ngayon. Yes, maaring komplikado nga ito. Si Daniel nga, hindi niya ito agad naintindihan. Pero alam niyo po, merong ginawa si Daniel. Dahil gusto niyang maintindihan ito, alam niyo ginawa ni Daniel, kung babasahin natin ang Daniel Kapitulo 9, makikita natin dyan ang panalangin ni Daniel. Gusto niyo rin bang maintindihan, kaibigan, ang pangitain na ibinigay ng Diyos kay Daniel? Yes. Gusto mo ba si Diyos? Ano? Yes, gusto ko. Kaya gagawin natin kung anong ginawa ni Daniel. Mananalangin din tayo bago tayo magpatuloy. Imbitahan ko po kayo, iyukon nyo lang po. Iyukon natin ang ating mga ulo, pikit ating mga mata, manalangin tayo.
Ama namin nasa langit, sa puntong ito, aming nakikita na komplikado ang aming tinatalakay. Ngunit alam po namin, Ama, na ito ay galing sa inyo. At nais ninyo na ito ay aming maintindihan. Kagaya po ni Daniel, kami ay humihingi ng tulong sa inyo. Tulungan niyo po kami upang aming malaman kung anong ibig sabihin nitong pangitain sa 2,300 mga taon. Ama, bigyan niyo kami ng kaalamang makalangit at nawa po ito ay makatulong sa amin sa paghanda sa nalalapit na pagbabalik ni Jesus. Dingin niyo po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayon po sa katuparan ng panalangin ni Daniel, pinadala ng Diyos ang kanyang pinaka-magiting, or should I say, malakas na anghel, at yun ay si Gabriel, upang ipaliwanag kay Daniel ang patungkol sa kanyang pangitain. Dito po natin makikita yung pangitain na itong 2,300 days or 2,300 years ay ang pangitain na ito ay para actually sa Hudyo at sa mga hintil. Nahati Ito sa pala dalawa. ay nahati sa Dalawang dalawa. bahagi. Yes, ang unang bahagi niyan ay 490 years na para sa mga Hudyo at merong natitirang if we are going to add 1,810 years. 490 plus 1810 ay yan ay dadako sa kabuuan ay 2,300. So merong natitira na 1,810 para makarating sa ika-2,300 na taon. So titingnan natin unang-una yung unang bahagi sapagkat ito ay nahati sa dalawa, yung para sa mga Hudyo na 490 years. Yan yung bababasa natin sa Daniel chapter 9 verse 24. Sabi diyan, 70 sanglinggo ang ipinasya sa iyong mga tao at sa iyong banal na bayan upang tapusin ang pagsalangsang at upang wakasan ang pagkakasala at upang linisin sa kasamaan at upang dalhan ng walang hanggang katuwiran at upang tatakan ang pangitain at ang panghula at upang pahiran ang kabanal-banalan. So, dito po makikita natin na ang panghulang ito or prophesying ito ay naukol sa banal na bayan ng Diyos. Bayan at ni sabi, Daniel. Yes, bayan ni Daniel, should I say. At sabi diyan, ipinasya. Aha. 70 sanglinggo ang ipinasya. Makikita natin sa Daniel 9:24 na 70 weeks sa English, kung babasahin natin, New 70 King James weeks, Version? yes, are determined for your people. Ibig sabihin, hiniwalay para Yes. sa bayan ni Daniel, Ipinasya 70 weeks. or inihiwalay or determined. So, 490 years, ito ay inihiwalay, walang iba doon sa 2,300 years na propesya. At ang pagkakataong ito, ang mga taon na ito ay para sa bayan ni Daniel, walang iba ang mga Hudyo. Now, sabi dyan, 70 sanglinggo ang ipinasya sa iyong mga tao. Now, 70 times 7 days in a week, yan ay 490 na mga araw or dahil nag-aaral tayo ng propesya, 490 literal years. So makikita natin yung unang bahagi ay para sa mga Hudyo, yung huling bahagi ay tayo makakarating sa pagsisimula ng araw ng paghukom or 2,300 years. Now ang tanong, kailan ba nagsimula ang propesiyang ito? Makikita natin, Daniel 9:25, sabi diyan, babasahin natin, iyon ngang talastasin at bulayin na mula sa paglabas ng utos na isauli at itayo ang Jerusalem, mula dyan sa pinahiran na prinsipe magiging 7 sanglinggo at 62 sanglinggo, ito'y matatayo uli na may lansangan at kuta sa makatuwid bagay sa mga panahong mabagabag. So yan actually nagsimula noong 457 BC kung kailan ipinalabas ang pag-utos na itayo muli ang Jerusalem. At nag-utos niyan ay si Artaxerxes I. So dito natin makikita sa ating diagram dyan sa screen na ito'y nagsimula noong 457 BC. Makukuha niyo po ang diagram na yan sa ating website. Tandaan niyo po ang website is www.amazingfactsphilippines.org. Pwede niyo pong i-download ng libre at i-print niyo po yung diagram na yan. So yan, ang simula ng 490 years ng propesya. Makikita niyo po, may arc dyan sa ilalim. Yan po ay nagsimula sa taong 457 BC. At ayon nga sa ating binasang talata, bago matapos ang 490 years, sa loob ng 483 years o sa pagkatapos ng 483 years ay lalabas ang Mesiyas. Ano nga ibig sabihin ng Mesiyas? Pinahiran. Kailan pinahiran si Jesus? Nung siya ay nabautismuhan. At natupad po ito, atin pong nalaman, Luke 3 verse 1,
now in the 15th year of the reign of Tiberius Caesar. Simula po naghari si Tiberius Caesar sa taong 12 AD, plus 15 years is 27 AD, at diyan po nabautismuhan si Jesus sa year na yan, 27 AD. Ayan, so meron tayong dalawang angkla so far, 457 BC and 27 AD. Pero hindi lang yan, dahil sabi sa Daniel 9:27, at pagtitibayin niya ang tipan sa marami sa isang sanlinggo, at sa kalahati ng sanlinggo ay kanyang ipatitigil ang hain at alay. Kalahati ng sanlinggo. Pagtitibayin niya. Sino yung niya na tinutukoy dyan? Wala pong iba kundi si Hesus Kristo. Tama. Kaya sa kalagitnaan ng natitirang sanlinggo or 7 years, pagtitibayin ni Jesus ang tipan. Dahil ipatitigil niya ang hain at alay, dahil si Jesucristo nga ay ipinako doon sa krus. At simula noon, in the year 31 AD, wala nang pakinabang yung pagdadala ng mga tupa, dahil si Jesucristo na siya naging kordero ng Diyos para sa lahat. Si Jesucristo na naging alay. Sa katapusan ng 490 years, in the year 34 AD, ano nangyari? Binato hanggang namatay si Esteban, ang kauna-unahang martir ng Kristyanismo. At yun po, mga kaibigan, tuluyan ng tinalikuran ng mga Hudyo ang Panginoong Hesus. Kaya ang nangyari tuloy, ang Ebanghelyo ay dinala na sa mga Hintil. Sabi dyan sa Wikipedia, in AD 34, St. Paul and St. Barnabas started preaching the gospel to the Gentiles. Diyan din binato hanggang mamatay si Esteban. Pagkatapos nga niyan, mga kaibigan, mababasa natin, ayon sa hula ni Daniel, ang tipan ng Diyos sa mga Hudyo ay matatapos sa taong 34 AD. At hindi na sa kanila ang tipan. Kaya kung ating titinang mabuti, 400 after 34 AD, natapos na ang kanilang palugit. Yan lamang inilaan para sa kanila. Kaya ang Ebanghelyo ay nasa mga Hintil. At kapag tinanggap natin si Jesus, tayo ay nagiging binhi din ni Abraham. Ayon sa Galatians 3 verse 29, at kung kayo'y kay Kristo, kayo nga'y binhi ni Abraham at sa mga tagapagmana ayon sa pangako. Kaya na pangako ay hindi lang para sa mga Hudyo, para din ito sa kahit sino man ang tatanggap kay Jesus. So dito natin makikita, from AD 34, meron pong 1,810 years para matapos po or magsimula yung paghukom, at yan ay magdadala sa atin sa year 1844. Noong 1844, nagsimula na po ang paghukom doon sa langit. Paano natin nalaman yan? Dahil meron po tayong matatag na mga date sa ating pagtalakay sa propesiyang ito. Andyan tayo, meron tayong 4 na angkla. Una, yung 457 BC at yung 27 AD kung kailan nabautismuhan si Jesus, at yung 31 AD kung kailan ipinako sa krus si Jesus, at 34 AD namatay si Esteban. 4 po yan, tamang-tama, akmang-akma, at kaya alam po natin na tama yung taong 1844 dahil 1,810 years pagkatapos niyan, yan na, 1844. Wala pong duda. Kaya nagsimula na ang paghukom sa taong 1844. Ang sinumang sumira sa 1844 ay tinatanggi na si Jesus ang siyang pinahiran sa Daniel 9. Kaya alam natin, nagsimula na ang paghukom sa taong 1844. Sabi sa Revelation 7:14 verse 7, at sinabi niya ng malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay kalulatian sa Kanya sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol. Alam natin, kaibigan, na dumating na ang panahon ng paghatol ng Panginoon. Marahil nagsimula ito sa kapanahunan ni Adan, at ito ay darating ang panahon na ipapatawag ang pangalan ng bawat isa sa atin. Pero dapat huwag tayong matakot sa ating Panginoon. Dahil kapag ang ating buhay ay na kay Jesus, siguradong sa panahon ng paghukom siya ay tatayo para sa atin. I can imagine, pinapatawag yung aking pangalan doon sa hukuman sa langit. Napakahaba ng lisan yung kasalanan. Yes, binuksan lahat ng mga aklat ng aking kasalanan, lahat ng aking makasalanan ay nandun. At I can imagine, natatahimik yung mga anghel. At maya-maya, habang tinitingnan nila yung mga kasalanan ko, nakakahiya yung kasalanan aking ginawa, maya-maya ay tumayo si Jesus at sabi niya, Ama, ang aking dugo ay aking inialay para kay Kevin, para sa taong ito. At pagkatapos nakita ng mga anghel, katabi ng bawat kasalanan na aking ginawa, nandun yung mga katagang pinatawad,
pinatawad. At sabi ni Jesus, totoo siya'y nagkasala, ngunit tinanggap niya ako, pinagsisihan niya ang kanyang makasalanan. Kaya ang aking dugo, Ama, ang aking dugo ay inialay ko para sa kanya. At tapos, nakita ng mga anghel, pinatawad lahat ng aking kasalanan. Kaya sabi nila, tanggalin ang record ng kanyang kasalanan. Kaibigan, kung tayo may nagkasala, lumapit lang tayo sa Panginoong Jesus. Dahil sa panahon ng paghukom, alam po natin nagsimula na ito sa taong 1844. Darating ang araw na tatawagin din ating pangalan at dapat siguraduhin natin na nandoon sa sanktuaryo ang ating kasalanan. Ibig sabihin, wala na sa atin. Ibinigay na natin sa Panginoon. At kung tatanggapin natin si Jesucristo sa ating buhay, hayaan natin siya na siya ang tumayo para sa atin, wala po tayong dapat ikatakot sa paghuhukom. Kaibigan, nais mo bang sabihin kay Jesus, Panginoon, tulungan mo ako upang ikaw ay maimbita ko sa aking buhay. Tulungan mo ako, Panginoon, upang ako ay makatayo sa hukuman sa langit. At kapag tinawag na aking pangalan, Panginoon, gusto kong hilingin na ikaw ang tumayo para sa akin. Kung yan sinasabi niyong puso, gusto mo na si Jesucristo ang humawak ng iyong kaso. Ibinigay mo ang iyong buhay kay Jesus. Kung gusto mo sabihin kay Jesus, Panginoon, mahal kita. Hawakan mo ako. Kung yan sinasabi, pwede mo ipakita yung sa pagtaas ng iyong kanang kamay? Nakikita ikaw ni Jesus at tutulungan niya ikaw. Dito muna nagtatapos ang ating episode. Sa susunod natin na episode, napakaganda ng ating pag-aaral, kaibigan. Tatalakayin natin kung ang misteryo ng mga mami. Kaya excited na ako. Pero dito muna tayo. Lahat ng yan, dito lang sa Mysteries of Prophecy.